Matapos ang landslide victory sa midterm elections, may malinaw na direksyon si Quezon City Mayor-elect Joy Belmonte para sa kanyang third and final term. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. May pagpatuloy ng magmamana ang nasimulan. Ito ang prioridad ni Quezon City Mayor-elect Joy Belmonte bago matapos ang kanyang huling termino sa 2028. Landslide ang pagkapanalo ni Belmonte nitong midterm elections kung saan nakakuha siya ng 1,030,730 votes. Unang naupo sa pwesto si Belmonte noong 2019, bit-bit ang pangako ng good governance para sa Quezon City. Kaya para kay Belmonte, mahalaga na maipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang administrasyon kahit patapos na ang kanyang termino. Mas concerned po ako, Tito Joey, dun sa succession. Kasi important po para sa atin na lahat po ng nasimulan natin, sana mapagpatuloy ng susunod pa sa atin. So we're making sure na lahat ng mga reforms na gawa natin ay maging ordinansa para at least kahit na mabago ang pamahalaan ay tuloy-tuloy pa rin ang magaganda namin mga initiatives. Sayang daw kung hindi magtutuloy-tuloy ang mga napagtagumpayan ng lungsod sa huling 6 na taon. Ilan na rito ang programang pang-edukasyon, healthcare, environmental protection at sustainability at iba pang social services. It's important, I guess, on my part, to groom potential successors for the role of mayor. At umaasa na sana yung mga taong bayan, suportahan kung sino man yun para may pagpatuloy natin ang nasimulan. Bagamat walang binanggit na pangalan si Belmonte, naging consistent niyang running mate si Vice Mayor-elect Gian Soto mula 2019. Nanalo din si Soto nitong midterm polls matapos makakuha ng kabuoang boto na 938,686. Bilang pagsisimula ng kanyang huling termino, ibinahagi rin ni Belmonte na tututukan niya ang pagpapaganda sa Amoranto Sports Complex para maging world-class ito. Yung Amoranto Sports Facility, gusto ko po maging world-class sports facility para makapag-host naman po tayo ng palarong pambansa at saka ibang international sports competitions befitting a city of our stature. Ilan daw sa mga natapos ng pasilidad ay ang basketball arena na may 3,000 seating capacity, swimming pool at tennis courts na pwede nang gamitin ng mga atleta. At the moment, ginagawa na po yung ating football field at saka yung track oval. Tapos napabid out ko na rin po yung aming indoor sports complex para sa mga taekwondo, mixed martial arts, etc. So napagawa na rin po yun. Prioridad din ni Belmonte ang healthcare sa kanyang huling termino. Building a new hospital para maging 4 na po yung locally government-run hospitals ng Quezon City, and we're expanding our premier hospital, the Quezon City General Hospital. Magdadagdag pa po tayo ng isa pang gusali doon. Umaasa rin ang mayora na dodoble pa ang bilang ng Quezon City scholars bago mag-2028, na ngayon ay nasa 40,000 na. Mahigit 2.96 milyon ang populasyon ng Quezon City ayon sa 2020 census at ito rin ang most populous city sa bansa. Kaya ang pangako ni Belmonte sa Q-Citizens, patuloy na maitaguyod at maiwan ang legasiya ng good governance sa lungsod. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.